Galing na po sa bibig ni OSG Crispin Remulla na meron nga po silang kasunduan ng ICC, mga idol. Lahat ng tinapay naman ginagawa tayong bata nitong administrasyon na to eh. Hindi naman kikilos yan si Torre, mga idol, kung wala talaga siya mapapala dyan. Eto, pakita ko sa inyo. Sa isang taon, mga idol, ilang beses na promote si General Torre. Bravo naman talaga tong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ang bilis ng promotion. Basta sumunod ka sa utos nila, mga lodi, may mapapala ka talaga. Bakit wala po si First Lady Lisa Araneta Marcos? Pakihanap natin po si Lisa Araneta Marcos. Bakit po siya wala dito? Alam po laging pabida-bida yun kapag mayroong mga ganitong awarding, nagbibigay ng mga donations. Diba? Nakikita nyo po lagi yun. Pero bakit ngayon, mga lodi, wala po si First Lady? Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun eh. Tapos na yun. So, hindi. It's a done deal already. But, Parang nagbenta ng relo eh. Nakita niyo yung mga nagbebenta ng relo sa social media. Done deal. Done deal na. Done deal. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Hanggang ngayon mga idol, todo deny pa rin po ito si PBBM na wala daw po siyang kinalaman sa pagkakadala kay Tatay Duterte doon po sa The Hague, Netherlands. Hindi nyo pwedeng itago ang katotohanan dahil hindi po tugma-tugma ang mga sinasabi ng iyong mga olipores. Ito nga't mga lodi, galing na po sa bibig ni OSG Crispin Remulla na meron nga po silang kasunduan ng ICC, mga idol. Lahat ng tinapay naman ginagawa tayong bata nitong administrasyon na to eh. Ginagawa tayong jologs eh. Di ba mga lodi, tandaan nyo po ba itong statement na binitawan niya? Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, you know, again, the government is just doing its job. Wala namang it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. Weh. Ayan nga mga lodi, itong video na to mga lods, dinay niya kasi na meron daw po siyang kinalaman doon po sa pagkakadakip kay Tatay Duterte. Nahalata naman na meron talaga. Hindi naman kikilos yan si Torre, mga idol, kung wala talaga siya mapapala dyan. Anak na tinapay naman, ito, pakita ko sa inyo. Sa isang taon, mga idol, ilang beses na promote si General Torre. Sige, pakisagot yung mga tansong talangka dyan. Ilang beses na promote si General Torre? Grabe no, ang bilis na promotion ni Torre, no? Una, mga idol, about po dun sa pagkakahuli kay Pastor Quiboloy dito po daw sa Davao City. Yung nagukay po siya at narinig daw po kasi niya ang heartbeat sa ilalim ng lupa. After ng pagsuko po ni Pastor Quiboloy, take note mga lodi hindi nila nahuli. Sumuko po si Pastor Quiboloy dahil po tangka po nilang pasabugin ang eskwelahan ng KOJC. Nung nalaman po ni Pastor Quiboloy na pasasabugin daw po at yun ang plano nila, yan na po, sumuko na po si Pastor Quiboloy sa kanila. Kung hindi po talaga niya yun, accomplish, okay? Hindi niya talaga nahuli yun. Nandun mga lodi, naparangalan po siya. Bravo naman talaga tong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ang bilis ng promotion. Basta sumunod ka sa utos nila mga lodi, may mapapala ka talaga. Kaya kung mapapansin nyo mga lodi, lahat po na mga gustong sumipsip dito kay PBBM, ang gaganda po ng kanilang mga buhay. Nagtataka lang ako dito mga idol, no? Di ba lagi naman dapat nandyan po si First Lady Lisa Araneta Marcos kapag meron po mga gantong awarding? Pero dito po sa larawan mga idol, bakit wala po si First Lady Lisa Araneta Marcos? Ano po kaya ang nangyari sa ating First Lady hanggang ngayon? Hindi po natin nakitang nagla-live.
Kayo na po makakasagot yan mga idol ha. Pero dito tayo mag-focus kay General Torre. Dahil sabi po dito ng Sunstar Davao, Criminal Investigator and Detection Group CIDG Chief Nicolas Torre III was among the newly promoted star rank officers of the Philippines National Police. Who took their oath before President Ferdinand Marcos Jr. during a ceremony held at Malacanang Palace on April 7. Ngayong araw na yan mga Lodi, ito ginanap. Bravo talaga. Woo! Parang 3 beses na yata ito napopromote si General Torre ngayong taon na to ha. Kung hindi ako nakakamali. O, sama na natin yung nakaraang taon. Kasi noong nakaraang taon po nangyari yung pagdakip po nila kay Pastor Kibuloy eh. Hindi na po yung kanyang promotion doon. Okay, ulitin ko lang ha. Pakihanap natin po si Lisa Araneta Marcos. Bakit po siya wala dito? Alam ko lagi pabida-bida yun kapag mayroong mga gatong awarding, nagbibigay ng mga donations. Diba? Nakikita nyo po lagi yun. Pero bakit ngayon mga Lodi, wala po si First Lady? Tatanong lang naman po, PBBM. Ito naman, oo. At eto pang isa mga Lodi, si General Marbil. Meron po din siyang sinabi dito. Galing po sa One TV Philippines. PNP Chief General Marbil, mga Lodi, blames social media for impression that crimes in the country are worsening, saying incidents have been declined according to the law enforcer agency's data. Sinisipa ang social media mga Lodi. Ang social media nga nagsasabi na grabe po talaga ang krimen na nangyayari sa panahon ninyo. Ikaw ba naman, i-promote mo na okay lang gumamit basta pampa-extend lang ng oras. Hindi ba dadami ang mga addict? Hindi ba dadami ang krimen? Tinapay naman oo. Ito yung mga napopromote sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Anak na tinapay talaga. Tingnan nyo na lang yung mga nagko-comment. Adik ata to. Mapunodid ka sa kantyaw sa mga Bisaya. Buwanga ka. Ito. Papakita ko na po sa inyo kung paano po nadulas si OSG Remulla sa pakikipag-deal po sa ICC. Kayo na po bahala humusga mga Lodi ha. Baka sabihin nyo naman kasi ako na may gumagawa ng kwento dito. Panoorin nyo. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun eh. Tapos na yun. So, It's a done deal already. Done deal na daw ah. Di ba mga Lodi, tinanong siya kung mababalik pa ba si Tatay Duterte. Wala na yun. Done deal na eh. Parang nagbenta ng relo eh. Nakita niyo yung mga nagbebenta ng relo sa social media. Done deal na. Pagkasunduan mga Lodi, di ba? For you sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Ano na siya. Tsaka sabi niya na mahaharapin niya yung charges. Hindi porke sinabi na haharapin yung charges, ibabypass yung batas sa ating bansa. Hindi dumaan sa tamang proseso si Tatay Duterte. Oo, sinabi niya na haharapin niya ang ICC pero sa tamang proseso. Anak na tinapay naman, oo. Pinilit niyo eh. Ginawa niyo ng paraan para mapunta sa doon. Anak na tinapay. Ito ba yung mga pinaniniwalaan nyo talagang mga leader ng ating bansa? Dati pasip-sip to kay Tatay Duterte. Nakiisa to sa pagpapasara dyan po sa ABS-CBN. Dahil nga po, baka Duterte daw siya kuno. Ngayon mga idol, wala na. PBBM lang ngayon eh. Jologs na yung mga ano ngayon. Nakakawindang na yung mga opisyal natin yan. Gaya nito ni PBBM. Nagkalat na naman sa kanyang talumpati. Anong ginawa niya mga Lodi? Pakinggan nyo ha. May hatid na yaman sa ating panlasa. Sa Pampanga, natikman natin lahat ang sisig. Anong meron sa sisig? Ito ang pinakamalupit na sagot niya about sisig na halatang hindi po niya alam paano gawin ang sisig. Pakinggan at panoorin nyo ha, paano po niya pinagyabang ang sisig mga Lodi. Mula sa tira-tirang bahagi ng baboy na yung mga naggagawa ng sisig dyan mga Lodi ha, galing po yan sa inyong idol na Pangulo. Mula daw po sa tira-tirang tuloy pa natin. Mula sa tira-tirang bahagi ng baboy, nakagawa ang ating mga kabalit ng isang obra na naging pambansang paborito. Ewan ko lang kung nahihiya sa doon sa sinabi ni BBM.
Mula sa tira-tirang parte ng karne ng baboy ginagawa ng obra mga kabalin. Dagdag ko dyan, hindi lang pambansang paborito. Sumikat na ang sisig. At kung ano-ano, kung saan-saan ka po. Sa Amerika, lalo. Oo. Yung mga Amerikano, alam na nila yung sisig. Paboritong-paborito na nila. Sa tingin mo, kakain yung mga Amerikano ng tira-tirang parte ng baboy? Lord, please lang. Pwede padaliin mo na si Pibi. Patapusin nyo na po yung termino nyo. Ano nang tinapay naman, Lord? Nagkakalat lagi. Kung ano-ano mga pinagsasabi nito. Kayo, payag kayo, galing sa tira-tira ng parte ng baboy ang paggawa ng sisig. Yung best friend ko, mga idol, nagtitinda po yun ng sisig. Pero hindi ko po nakita na kinuha po niya yung mga tira-tirang parte ng baboy para lang po gawin niyang sisig. Lord, please naman. Ayoko na nga. Kayo na nga umusga, mga idol. Bahala kayo sa buhay nyo. Idol nyo to eh. Hanggang dito lang po muna. Kain po muna tayo sisig sa tira-tirang parte ng baboy. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Bahala ka sa buhay mo.